Hello everyone, good evening, happy Friday night. It's our live stream today. Again, Friday night live stream. So sa lahat ng mga viewers natin na nakikinig na ayan, papasok pa lang, dumadami pa lang ating viewers. Magandang gabi, happy Friday and 7:13 PM na. And yeah. Ayan, kung may mga tanong ulit kayo, dahil nga po nag-live ulit tayo today. Kagabi nag-live tayo, tapos ngayon nag-live ulit tayo. So kung may mga katanungan ulit kayo, feel free to write down your comment dyan sa comment section para nga masagot natin yan. Okay, so magpaparami lang tayo ng viewers sa lahat ng mga viewers natin. Again, happy Friday night. And Friday night. Happy Friday night. And next week, April 1 na. Actually, walang pasok sa April 1, diba? Walang pasok sa April 1 holiday, pero March 31st, Lunes, may pasok. So, ayun, hindi pa pinagsama yung holiday dinikit sa weekend para tuloy-tuloy. And then next week, April 9, holiday ulit. Kasi nga araw ng Kagitingan. And then yung sunod na linggo doon, holiday ulit kasi Holy Week na. Okay. Ayan, may tanong agad si Mikay. Mikay, may tanong agad, suggestion daw, or suggest po about kay Occidental Mindoro. Anong isasuggest? Anong suggestion ang gusto mong marinig? So, again, sa mga viewers natin, happy Friday night as well. Ano ba pag-uusapan natin? Siguro pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga nababagay na corona sa mga favorite delegates natin for the Miss Universe Philippines. Pero magpaparami muna tayo ng viewers. Mikay, kung malakas din po ba siya, hindi pa natin nakikitaan ng lakas si Oxmin as of today. Hindi rin siya nagre-resonate sa social media. But kagaya nga na lagi nating sinasabi, marami pa tayong makikita or mapapanood this coming April. Pero in terms of lakas ba or what, not at this point. Kuya, sino top 3 mo? Top 3. Top 3. TAFT. Top 3. Atisa Manalo, Liana Aduana, Chelsea Fernandez. RN, bakit may pimples? Yes po, ito. Ito maliit pa. Ito malaki na. So, pag naghilamos ako, nagre-ready siya. So, kailangan lagyan ko na agad siya ng cream. Ang ginagamit kong cream ay, mamaya ako nasasabihin. Why may pimples? Kulang sa tulog. Anong ganap ng MUPH ngayon? Parang wala kasing ganap. Yariv, ganap ng MUPH, more on photoshoots pa rin. Makakaliwat ka ng photoshoots. Kanina nag-photoshoot sila for Wendy's. For Wendy's commercial, ganyan. And then, naglabas sila ng calendar for Northern Summer. On March 30th, March 30th Sunday, this coming Sunday na magkakaroon sila ng motorcade for Northern Summer. Parang meron silang tour doon. So, tour lang naman yun. Sobrang maliit na state lang. And I'm not sure kung lahat ng delegates na doon or hati lang. Ayun ang malalaman natin sa mga susunod na araw. Ayan, speaking of Northern Summer, ayan, si G. Faisa. May parade dito sa Katarman. Can wait makita si Manika. Ayan nga po. March 30th yan, no? G. Faisa, confirm na ata. Ayan, nasa Summer si G. Faisa at makikita na daw niya si pambansang Manika. I'm not sure lang din kung kompleto yung girls doon, ha? Sa pupunta this coming Sunday kasi it's very soon na. Top 5. Top talaga. Napapasabi na tuloy ako ng top. TAF. Account ko, top 5. Wala pang buong top 5 kasi yung dami ko pag gustong isiksik sa number 3 and 4 spot. Top 3 Dark Horse, sabi ni Raffle Riedel. Top 3 Dark Horse. Wala rin akong masabi. Ang dami. Mamaya, gagawa ko ng listahan sa top 3 Dark Horse. Kasi yung iba hindi ko naman ma-consider as Dark Horse, diba? Yung iba totally Dark Horse talaga. John C. Ferrer Benguet. Ano si Benguet? Si Benguet frontrunner yan.
Um, Just Mio LGBT, si Butuan. Actually, hindi ko alam. At hindi ko rin na-confirm. Pero base pag nakakausap ko siya in person, parang oo. Parang oo nga. Ganyan. Team Eloisa here. Comment naman sa kanya. Ayan si Ansel. Team Eloisa daw si Ansel. So again, Eloisa, Laguna, still want to beat pagdating sa mga newbies. And lumalakas na po sa Eloisa ngayon. Pinatutunayan niya na talaga siya ang isa sa mga want to beat pagdating sa mga newbies. As in, malakas na si Eloisa ngayon. Kumbaga, malakas na. Kumbaga sa may sakit, malakas na siya. At talagang lumalakas palalo si Eloisa. Maganda yung laban ni Eloisa ngayon eh. Nakuha niya kasi agad yung momentum pagkapanalo niya nung local pageant niya. Tapos, in terms of aesthetic nga ng isang beauty queen, nakuha niya lahat. Kaya, inaabangan talaga siya. And then, ito, habang umuusad na yung pageant, yung laban niya, talagang unti-unti. Yung alam niyo, yung unti-unti niyang binibigay yung puwersa. Kumbaga, hindi labas lahat. Paakyat, unti-unti talaga. And for sure, marami pa tayong makikita kay Eloisa, especially sa Aqua Boracay Challenge na mangyayari next week. And dahil nga forte din ni Eloisa ang swimsuit. Actually, dalawa sila. Forte ang swimsuit. Si Iliana tsaka si Eloisa. So, it's Laguna versus Laguna. Hi, Mario. Hello, Mario. Ang sabi naman po ni Mario ay... Nasa na si Mario? Wait lang, nawala si Mario. Can you give your thoughts about MUPH Iligan? Actually, ito pa ulit-ulit na rin natin na sinasabi, Sir Mario, si Iligan. Before nag-start si Iligan na dark horse siya. Pero now, hindi ko na siya ma-considered as dark horse. Dahil na-notice na rin si Iligan. Though na-notice naman na siya since nanalo siya sa kanyang local pageant. So, nag-trending na nga siya dito sa TikTok eh. Mga post ko about Iligan nung after niya manalo sa local pageant niya, nagte-trend. And then, nung nag-progress na yung pageant, medyo na mahinga, nawala sa radar. Pero ito, after ng Hello Glow, napansin na ulit siya. And kaya hindi ko na siya ma-consider as dark horse. Parang papunta na rin siya sa mga underrated frontrunner status. And what's best kay Iligan is talagang palaban siya. Kung talagang papanoorin niyo ulit yung Hello Glow performance niya, kahit nandun nga siya sa short side, talagang lumaban pa rin siya. Laban na laban siya dun sa Hello Glow performance hanggang dun sa dulo, hanggang sa pa-exit na laban pa rin. And ayun, talagang lacking lang talaga sa height. Kung tumangkad pa nga talaga to sa Iligan, as in matangkad na 5'8 and up, talagang ito na talagang isa sa mga katatakutan. Pero yun nga, nadadala naman ng styling. And we cannot deny her pretty face. And hopefully, yun. Sabi ko nga kahapon sa live ko, makarampa lang to ng okay sa evening gown. If ever pumasok sa evening gown, makarampa lang to. Maganda yung damit na isuot, magkaroon ng Chelsea Manalo moment, then hindi imposible ang crown. Sabi ni Ray J, hindi na po ba frontrunner si Isabela? Frontrunner pa rin si Isabela, Beb. Pag nag-start ka ng frontrunner, kasi si Isabela nag-start siya ng frontrunner, di ba? After niya manalo ng kanyang local pageant ng Queen Isabela, or habang ongoing pa lang yung Queen Isabela, malaki na yung hype kay Jarina, kay Isabela. And then yun nanalo siya, tag na siya agad as frontrunner. And then pag natag ka as frontrunner, hindi na yun mawawala sa'yo. Pwedeng hindi ka na maramdaman, ganyan. Pero hindi ka na mawawala as frontrunner. Ayan. Pag nag-umpisa ka as frontrunner, hanggang matapos ang pageant, frontrunner ka na. Kasi nakilala ka as frontrunner. However, nawawala nga lang siya sa radar ngayon kasi maraming umakyat. Sabi ni Jebby, Tarlac, ang ganda niya. Correct. Nireplay ko kahapon yung Hello Glow performance niya. Nung Sabado kasi, nung live, nasa gilid kasi ako nakaupo.
So, mostly, ang POV ko, yung mga side view, ganyan. Kasi nasa gilid ako, hindi ako nakasecure na magandang pwesto dun sa front. So, ang POV ko, side talaga. So, normally, yung mga delegates, nakikita ko yung huling aura nila, huling impact sa stage, pag nasa gilid na sila, yung pa-exit na, ganyan. So, nag-replay ako kahapon ng Hello Glow performance sila. So, yung POV ko na, nasa harap na, ganyan. So, yun nga, okay din pala ang performance ni Tarlac kahapon. Nung Sabado sa Hello Glow, based dun sa screen. Ang POV ko nasa screen tapos centered. Okay din naman yung kanyang performance. Actually, mas nagustuhan ko pa yung performance niya over Bohol. And, ano ba? Siguro way konti pa. Konting-konti pa. Kasi compared kay Iligan, mas okay yung performance ni Iligan compared dun sa dalawa. Pero okay yung performance ni Tarlac. And ayun, as usual, matangkad siya. And dun ko nga napagtanto, matangkad ka din si Tarlac, di ba? Parang magkahawigan sila ni Zamboanga City. May resemblance silang dalawa ni Zamboanga City. Si Zamboanga City, ang ganda din ng aesthetic, beauty queen din. Parang pareha sila ng hulma. Yun, hindi nga lang napapansin sa Zamboanga City. Siguro kailangan pa umikse talaga ni Zamboanga City. But yeah. Kuya, anong bagay kay Winwin? Ano daw bagay kay Winwin? Sa edad po ni Winwin, ang bagay na lang sa kanyang corona ay Miss Universe. So, si Winwin po ay Miss Universe or nothing na lang. Yeah. Badsky, yung stage ng bench fashion show, sana ganoon din ang MUPH stage. Actually, yung stage ng, paano ba? Yung stage ng bench fashion show recently, katulad lang naman din ng stage ng MUPH 2024. In terms of dun sa runway, yung width, yung length, parehas lang. Siguro yung background lang din yung nag-iba. But ako, mas gusto pa rin yung stage ng MUPH 2024. Pati yung LED sa sahig. And then, yun nga. Siguro, level up lang ng konti. Or, magkakaroon lang ng improvements. Yun. Siguro may mga LED sa gilid. Yun na lang improve. Kagaya sa MUT. If I were to suggest. Yun. Sabi ni Kem Sarap, bantayan nyo daw mabuti si Eloisa. Eloisa, nag-umpisa na siya. Actually, ayun nga po. Kasasabi ko lang kanina, Eloisa still one to beat. And pwedeng sa kanya rin, pwedeng siya talaga sa kanya ibigay yung corona. I mean, isa siya sa mga candidate na pwede bigyan ng corona. Kasi tingnan nyo naman yung hulma ni Eloisa. And yung beauty niya talagang hindi nalalayo sa beauty ng sa beauty ng gusto ng organization. Yun. Isahan silang hulma nila. Shamasi, Jeline Togonan, Ara Arida, Venus Sora. So, sila. Kailan po yung national costume? Kung hindi ako nagkakamali, kasi may idea naman na ako ng schedule nila. Pero abang tayo ng mga second week or third week ng April. Second week or third week ng April. And mangyayari yan somewhere here in Luzon. Sino-sino daw ang bagay sa crowd ng MUPH? Sabi ni account ko. Actually, lahat sila. Kasi lahat naman sila nag-i-aim ng top crown, which is the Miss Universe Philippines. Dapat ang tanong mo, account ko, sino-sino ang bagay sa supranational or sa Cosmo, kasi, or sa Charm, yun. Kasi, as of now, ang mukha namang kumpirmado na corona ay ang supranational, Cosmo, at ang Eco, at ang Charm. Kasi yung Asia Pacific and Aura, umalis na eh. When po ang Aqua Boracay? April 4 to 8, nasa Boracay ang mga delegates. Not sure lang kung specific na April 4 and 8 ha. Pero yung mismong challenge, mangyayari siya ng April 5. Natingin lang ako sa calendar, which is Sabado. Pero ayun nga, moving calendar kasi ang MUPH. Hindi sila yung alam nyo yun. Yung mga activities nangyayari na lang, minsan 24 hours yung, or 24 to 48 hours yung announcement, ganyan. Kasi nga, moving calendar. Kaya nag-iiba-iba siya. Pero yun nga, expect na natin ako Boracay Challenge April 4 to 8 yun, between those dates. Ayan, account ko, nasagot ko na yan kung anong bagay na
Ano ang bagay na crown kay Winwin? Miss Universe Philippines na lang talaga. Based on um, the requirements ng mga pageants, ng mga crowns na meron ng Empire. Miss Universe Philippines na lang talaga. So, it's Miss Universe Philippines or nothing. Uh, Ken, sabi daw ni Ken, what if Cosmo ulit si Atisa? Hindi na siya pwedeng mangyari kasi feeling ko against the rules na rin siya ng Cosmo na yung delegate pag lumaban ng Cosmo, hindi mo na siya pwedeng ipadala ulit next year unless yung Cosmo nga nagpalit siya ng local organization. Kagaya ng nangyari kay Christy McGarry sa Intercontinental. Yon, nakalaban ulit siya ng pangalawang beses sa Miss Intercontinental kasi nga yung local organization nag-iba from Binibining Pilipinas or from Mutiana Pilipinas to Binibining Pilipinas. Ganun yung tendency. Ang question dyan, what if si Atisa makakuha ulit ng second tier crown, hindi makuha yung top crown? Ayan, ito, tamang-tama sabi ni Katrina Johnson. What if supranational si Atisa? Yun yung magiging natin dyan. Deal breaker. What if supranational si Atisa, na kay Atisa na kung tatanggapin niya or hindi. Pero eligible siya sa supranational crown. Pero kung naaalala nyo last year, si Atisa nga daw, vocal naman si Atisa doon, na tinanong siya kung anong gusto niya other than Miss Universe Philippines. Na sinagot niya Cosmo. Gusto niya sa Cosmo talaga. So, kung hindi niya tinanggap yung supranational last year, so let's see if tatanggapin niya ngayon. Pero yun nga, sana pala rin na makuha niya na sana, kung deserving naman na sana, or deserving naman, sana makuha na niya ang corona ng Miss Universe Philippines. What if maging top 2 si Iliana at si Atisa? Sabi ni Ken, mahirap po na decision yan. Especially sa akin, personally, kasi nga, ito yung top 2 favorite ko. Si Atisa Manalo at si Iliana. So, top 2 sentiments ko talaga sila. So, ayun nga, parang nabagit ko na to sa last live ko. Mga live ko dati. Nasabi ko, pag nag-top 2 to, baka maiyak-iyak na ako. As an audience na nasa baba ng stage. Baka maiyak-iyak na ako. Maluha-luha na. Kasi nga, syempre, top 2 heavy favorites, personal. And then, yun nga, alam natin yung journey ng dalawa. So, parang kasama tayo sa journey nila. Kaya, yun. Mahirap. Pero masaya at the same time. Kasi at least, isa sa mga pangarap nila ang matutupad. Nasa na ako? Shane, hello! Shane on IG. Kuya, thoughts mo kay Los Baños Laguna? She's my number 1 kasi both swimsuit and evening gown photo. Si LB, si Rendel, nasa gitna lang kasi si Rendel ngayon eh. Yung mga submission niya na, yan nga, sabigit mo nga, yung submission niya ng swimsuit and evening gown, pumalo naman talaga, nag-number 1 sa ibang mga vloggers or sa ilang mga vloggers, pages. Ayan. Pumalo naman, pero ito nga, yung nagkaroon na sila ng activities na gumagalaw. Gumit na lang si Rendel. May ibubuga naman. However, yung pangalan niya kasi hindi nako-considered as heavy names, pero may ibubuga naman yung galawan niya. Kasi may mga naka-appreciate din naman dito. Nanood ako ng ibang mga vloggers sa YouTube. Na-appreciate naman nila yung performance ni Rendel sa Hello Glow. So, meaning may recall. So, ano bang gagawin ni Rendel? Di pasabog pa sa mga susunod na activities kasi pupunta rin siya dyan. So, kung may dark horse tayong tinatawag, as in dark horse na hindi napapag-usapan, isa dyan si Rendel. Kasi magaling naman ang galaw nito eh. How about kay Angeles City? May chance po kaya siya mag-dark horse. Actually, very close sa akin na si Angeles City. Pag sa mga event, nag-uusap kami. Kasi nga, magkakilala kami personal. Nagkakilala lang kami personal nung press con lang. Yun. So, kilala niya ako, kilala ko siya. Ngayon, ano ba ang laban ni Angeles City? Same with Rendel din. Ang issue kasi sa mga to, kay Angeles City, tsaka kay Rendel, height
nasa short side sila. Kaya hindi sila rin maiakyat sa mga listahan. Kasi iba pa rin talaga ang tingin natin sa mga beauty queens na nasa tall side. Kasi iba talaga yung aesthetic nila pagdating sa screen, sa personal, sa video, iba yung atake. So yun yung nagiging issue sa mga gantong delegates. Pero pag nag-perform naman sila, mga halimaw naman. And na-appreciate ko din na nandun si Angeles City sa Pina Shiro Summit. Kasi parang yung Pina Shiro Summit, para siyang 15 delegates lang kasi ang pinili dun eh. Tapos, para sa akin, baka yung selection ng nangyari dun sa 15 delegates na pinili is parang best of the best. Parang organization siguro pumili or what. So, baka yung 15 na yun, yun yung best of the best. Kaya sila nandun. Wait lang. Anong sa inyo po kay Tyra Goldman? Si Tyra Goldman, feeling ko yung may strategy to si Tyra Goldman. Hindi niya binibigay lahat. Kasi yung Hello Glow performance, alam ko yung kayang ibigay nito pero hindi niya binigay lahat. Kasi nag-compete na yan sa Mutya. Alam na natin kung paano yan mag-compete. Nag-compete yan sa Miss Universe Philippines Bohol. Alam natin kung paano yan gumalaw. Pero yun, medyo safe lang yung performance niya sa Hello Glow. And sana sa mga susunod na mga activities makita natin yung tunay na Tyra Goldman. But still, Tyra Goldman. Sa mga newbies, si Tyra Goldman, parang nasa number 3 or 4 ko na lang muna siya for now. Based dun sa huling activities na ginawa nila. Kasi feeling ko may strategy to eh. Tyra Goldman. But ano pa ba? Tyra Goldman. Maganda naman siya tingnan sa stage. Parang katrio na nga siya eh. Parang siyang katrio na tingnan sa stage. Yun. Pero parang gusto ko pa makakita ng parang Eloisa level. But okay lang naman kay Tyra Goldman na when to pick siya. Kasi Tyra Goldman naman siya. Ayun. What do you think about Miss Tagig? Account ko. Luis, only yours. What do you think about Miss Tagig? Si Kat Legado naman po ay kung hindi pala rin sa MUPH, ay sana pala rin sa supranational kasi ganito naman din yung gustong hulmahan ng supranational, di ba? Pagdating sa Philippine delegate. Ayan, yung mga matatangkad, mahabang babae, mga ganyan. So, ayun, kung hindi pala rin sa Miss Universe Philippines, bagay na bagay sa supranational. And, pero, ayun nga, nandun pa rin talaga ako nag-stick na si Katrina Legado. Mukhang auto top 5 na yan. As in, papasok yan sa 5. Kasi nga po, si Kat Legado ay giving lagi lahat. Wala yang pinalalampas. Ito mga previous activities nila pag nakaka-attend ako. Talagang standout si Kat. Isa siya sa mga standout. Kung hindi isa, siya yung pinaka-standout. So, kung nagbe-base din naman tayo pagdating sa, alam niyo yun, yung top 5, para ka makapasok sa top 5, binibase yan based sa physical looks, sa aesthetic ng girls. Talagang kuhang-kuha ni Kat yun. And si Kat pa rin talaga ang one to beat pagdating sa mga, alam mo yun, sa aesthetic. Yun. Kaya, pasok yan sa top 5. And kung talagang sa kanya na nakalaan ng crown ng Miss Universe, edi sana wala namang problema. May idea po ba kayo sa selling ng ticket? Wala po. Wala pang announcement. Pero guys, expect nyo na kung ano yung mga prices ng mga nakaraan. Ganun din naman yung prices ngayon. Hindi siya nagbabago actually. Hindi naman nag-i-inflate. Kung nag-i-inflate, konti lang. So for example, for me, lower box ang pinaka magandang seat. Especially yung lower box na nasa center. So usually, nagre-range lang naman yun ng 4 to 5K. So expect nyo na, ayan, mga 5K ang budget for those seats na nasa lower box. So yun. Pero if you want VIP, pero hindi ko sinasuggest ang VIP kasi, ang VIP kasi nga, again, nakatingala. Lalo na pag nandun ka sa VIP na dulo, titingala ka talaga. So, mas prefer ko lagi lower box, yung sa center na pag ganun. Kitang-kita mo yung galaw ng lahat ng mga delegates.
Sabi ni Blue Gray, hello, so ilang crown pala meron sa pageant Miss Universe Philippines? Unofficial kasi ayaw halo promote iba. Blue Gray, yun nga, nabanggit ko rin kanina. Wala pa siyang confirmation, pero based naman sa mga wala siyang confirmation as of now, pero based sa mga nakikita natin sa social media, mukhang nasa kanila pa rin ang Supranational, ang Eco International, ang Charm at Cosmo. Pero itong Cosmo mukhang tagilid. Mukhang hindi ko alam kung nasa kanila pa rin. Pero itong tatlo mukhang sure to. Ang Aura International at ang Aura International at ang Aura International Asia Pacific confirmed na wala sa kanila kasi in-announce na yon ng ibang organization. Okay. Totoo po ba Steve Harvey ang host ng Miss Universe Philippines? No po. Magiging totoo lang yan once may lumabas na confirmation sa organization, sa mga social media nila. Bakit ba? Bakit gusto mo ba si Steve Harvey? Nay RJ, hello. Thoughts po for MJ Fernandez, Miss Kalibo Aklan. Hindi ko po siya maramdaman actually. Though, nakita ko siya, parang ang first encounter ko sa kanya na malapitan, nung New Moon. Ayun. Cutie-cutie naman si girl. Ayun, cutie-cutie, matangkad din. Pero, yun nga lang. Kulang lang din siguro sa ingay ng pangalan, sa arrived, ayun, yung arrived na tinatawag. Sabi ni JLRY, bigla daw nawala ang such factor ng Pampanga. Minsan kasi depende sa delegate ng mismong province or depende sa delegate na may suit ng sash. Parang ganyan. And ang sash factor kasi, parang feeling ko nagmamatter lang siya internationally. Kunyari, ikaw yung may hawak ng sash ng Dominican Republic, Venezuela, Colombia. So, kasi hodang sino ka, basta ikaw yung may hawak ng sash na yon, kilala ka. Pero pag dito sa Philippines, hindi nagmamatter ang sash factor. Teka lang. Oo nga, hindi siya nagmamatter. Parang nandun pa rin sa babae. For example, Sultan Kudarat. Dahil si Chelsea Fernandez ang may hawak ng Sultan Kudarat. And then, Gina G ang Sultan Kudarat. Laguna. Ang may hawak ng Laguna, Eloisa Howard, Iliana Aduana. Ayan, itong mga province na to, less known to sa pageant. So, since sila yung may hawak, and then, maingay yung mga province na to. So, minsan depende siya sa babae. Cebu City. Cebu City, Cebu Province. Walang hype masyado, no? Walang, alam niyo, walang ingay yung mga province. Pero ito yung mga kilala pagdating sa pageantry. So, ayun. Again, it depends sa babaeng may hawak. Ito, Bray, approve ka ba sa atake ni Atisa ngayon? Sabi ni Bray. Nung mga unang linggo, pangalawang linggo, pangatlong linggo, pang-apat na linggo, okay na okay. Pero sana itong pagpasok ng April, no? Sana nga, ilabas na ni Atisa yung tunay na bala niya. Especially sa Aqua Boracay Challenge. Same with Iliana Aduana. Ayun. Thoughts po kay Miss Zamboanga. Ito, kasi kanina nasabi ko na nga po kay Miss Zamboanga. Inaabangan ko pa siya, or aabangan ko na siya actually kasi nakikitaan ko siya ng potential. Pero hindi lang siya pinag-uusapan. Pero parang, alam mo yun, nakikitaan mo siya ng may ibubuga. Kasi maganda nga yung ano ni girl. Maganda yung ano nga niya, yung rehistro niya sa camera, sa ganyan. Kasi nga, magandang hulma. Ayun, nasagot na natin, Isabela. Butuan, nasagot na rin natin. May ibubuga ba si Isabela? Ayan, nasagot ko na si Isabela, pero dahil iba yung tanong mo, may ibubuga ba si Isabela? May ibubuga po, definitely si Jarina Sadnu. Pero yun nga, parang considered siya as hype. Considered siya as hype delegate, or pwede natin sabing hype lang, pero hindi
hindi siya, parang hindi siya hype lang eh. May ibubuga talaga siya eh. Um, ayun nga, may ibubuga naman pero kung hara ka pa sa kanya, parang mas okay yung iba. Parang gano'n ang lumabas. Pero yun, okay siya. Eto sabi ni Heart, how about Oriental Mindoro? Nung nag-umpisa yung Hello Glow, nawala sa akin sa Oriental Mindoro. Nawawala siya. Sana hindi niya lang masustain yung pagkawala niya. Ayun, sana bumalik ulit siya. Kasi alam ko marami naman nagro-root dito. Yun lang. Parang feeling ko lang pag yung nagsama-sama sila parang naging plain na lang yung ano. SG Tots kay Cebu City. Abangan na lang po natin sa Cebu City kasi ang underrated nito para sa akin. Frontrunner yan actually. Ang status ng frontrunner. Pero nga ang underrated. Kaya ang underrated frontrunner niya ni Gabi. Pero every time na makikita ko si Gabi, nalalakasan talaga ako sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit naging underrated. Kung yung Hello Glow performance niya, kung pinanood nyo ulit, so nag-replay ulit ako kahapon. Pagpasok niya pa lang dun sa entrance, umiikot na siya. Ang ganda ng ano niya, paglabas niya, gumaganon pa yung balikat. Maganda yung performance niya sa Hello Glow eh. Tapos yun nga, every time nakikita ko, gandang-ganda ako sa itsura niya. Sabi ni Easy Laguna to, promise. How about Yana Marana naman? Sabi ni Hijen Wow, Miss Batangas. Hindi na pick up si Miss Batangas ngayon eh. Though, etong si Miss Batangas, iisang hulmahan sila ni Cebu City. Isang mga malalaking babae yan eh. Isang hulmahan sila. Even sa face, Cebu City, Zamboanga. Yung mga hindi masyadong pinag-uusapan. Isang lianera, kumbaga. Isang hulma. Pero hindi sila napapag-usapan. So, anong gagawin ulit? E di umiksena. Marami pa naman eksenahan tong mga girls na to, yung mga hindi pinag-uusapan actually. Marami pa naman yung eksenahang mga activities. Kasi wala ganun din eh. Kung kunyari kayo, nagpo-post kayo ng mga here's my top 10 favorites, ganyan. So, katulad namin ng mga content creators, yung mga pageant pages, nagpo-post din sila. Yung mga pinopost namin, iisa lang din eh. Kung sino yung baka alam nyo yun, kung sino yung mga maiigay na candidate, iisa lang. So, ibig sabihin, kapansin-pansin talaga itong mga to. So, kung ikaw yung kapansin-pansin, ibig sabihin, may something talaga sa'yo. Ngayon, kung hindi ka napapansin, edi siguro magtanong-tanong ka na nga kung ano bang problema. Kung nyari, ikaw yung candidate na talagang hindi na-pick up sa social media. Hindi na-pick up, ganun. Or napopost or what. Siguro nga, baka may kulang. Hindi ko alam, ganyan. Miss Pasay thoughts, sabi naman ni Heejin Woo. Miss Pasay. Ayan, si Miss Pasay papunta ng frontrunner. Ano ba? Si Miss Pasay, unknown siya. Though nung nag-start yung competition, yun nga, narinig ko na yung pangalan nito, Amanda Russo. Parang Connecticut pa nga siya eh. Parang hindi ko alam na Pennsylvania pala siya. Akala ko Connecticut siya, yung pala Pennsylvania siya. Pero narinig ko na yung pangalan niya kasi nga daw, nakakatakot ganyan. Sabi ko, ano naman nakakatakot? So yung chinek ko, yun nga, gawa ng height. So iba pa rin talaga pag yung babae, maganda talaga yung height, maganda yung hulma. Yun, so ngayon, pick up na siya ng mga pageant fans, ng mga pages, media. Kaya yung status niya, nasa frontrunner status na. And kung inaakala natin dati si Taylor De Luna ang malakas na Philcom, hindi pala, kasi si Pasay pala. So, parang pumapangalawa na lang sa kanya si Taylor De Luna. Kung last year, parang ang pinakamalakas na Philcom si Kayla Carter. So, parang ang status ngayon ni Pasay, ni Amanda Russo, Kayla Carter. Ayun. Kung nag-back out ba daw si Cebu Province, ayan po ang hindi natin confirm. Though naririnig ko, nag-back out na daw. Pero kung nag-back out yan, lalabas naman yung mga official announcement na nag-withdraw na si Chella. Pero feeling ko hindi pa. Ano lang yun? Chika-chika.
Sino daw nag-stand out sa car photo shoot? Sabi ni Charity Gasmin. Actually, hindi ko pa nakikita. Wuling yan, yung sinasabi mo, no? Wuling. Ayan, sabi ni Hejin Wu. Hindi ka ba po na-check? Nadadaanan ko lang siya pag nagbabrowse, pero hindi ko siya pinagtutuunan ng pansin. Ito, sabi ni Jaja, sino-sino maganda sa personal pero hindi maganda rehistro sa photos and videos. Sabi ni Jaja, sino maganda sa personal pero hindi maganda ang rehistro sa photos and videos. So sa mga hindi pinag-uusapan ng mga delegate, ayan, wag na tayo lumayo kay Batangas since na-mention ko na siya kanina. She's okay in person. Yun. The rest parang okay naman na. Parang kung ano sa personal, yun din sa sa videos or sa mga photos. Ayan. Cebu mas maganda in person. Ay, Lian. Yes, Nay. Nabanggit ko nga kanina, Cebu City. Yeah, si Gabi. Oh, tama. Yan, dagdag na rin natin. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, every time nakikita ko si Gabi sa mga event, pag umattend ako personally, sabi ko, may something talaga dito, ba't ang underrated nito? Lalo na yung last tent nila, yung mga naka-Filipiniana sila, pagpasok ni Gabi sa kwarto. Yun. Siguro kasi nga, matatangkad sila. Mga height nila nasa 5'9" and up, kaya ang ganda talaga ng rehistro sa mata. Kuya Carl, thoughts po kay Miss Davao. Ryoku, hello. Thoughts kay Miss Davao. Feeling ko okay lang si Davao sa mga photos. Pero pag gumalaw na, parang hindi ko lang makitaan ng pang-beauty queen na galaw. Pero sa mga photos niya, yan, stand out siya lagi. Kumbaga pang model talaga siya. Pero yung Hello Glow performance niya, na-appreciate ko yun. Naalala ko kahapon, nag-replay nga ako. So, yun. Pero in terms of face kasi, iba yung hinahanap natin face ng mga beauty queen eh. Ayun. Pero kung open kayo sa para maiba naman, yung alam niyo yun, para hindi masyadong kasi 'di ba pag mga beauty queens para nagiging magkakamukha na kasi nga masyado ng galaw or enhance yung mga face, ganyan. Pero kung gusto nyo nga ng kakaiba naman, yung out dun sa hulma ng mga pinadadala natin delegates, then we can probably go with Davao. Pupunta ka ba sa Aqua Boracay? Hindi po. Hindi po, me. Though alam niyo yun, nabanggit ko nga rin kahapon. May budget naman, pero hindi kaya ng schedule. Kasi may corporate job nga tayo. Tapos, kung wala naman akong corporate job, kung free naman ako, pwede naman. Pero ngayon, mas preference ko nga, or mas prefer ko yung nanonood lang sa screen. Kasi ang bilis mag-content pagkatapos. Mabilis mag-live ng ganito, tapos commentary. Pag nasa screen nanonood. Kasi minsan pagdating sa event, sa screen din naman ako nanonood. Pagdating sa actual event, sa screen din ako nanonood. Kasi parang mas gusto kong i-judge yung mga girls pag nasa screen. Standout sa car photo shoot, hindi ko pa po na-check. Check ko mamaya pagkatapos nito. Nadaanan ko lang eh. Sana nga magkaroon ulit ng event, Wuling yan, no, yung car photo shoot. Sana magkaroon ulit sila ng event na like last year. Kasi maganda yung event ng Wuling last year eh. Thoughts kay Tarlac, nabanggit na natin. Siguro, pang idadagdag natin kay Tarlac. Yan, naiintindihan natin na magandang reception kay Tarlac ngayon. Yan, yung mata ng mga pageant fans nasa kanya, apple of the eye siya. Same with Pasay, Tarlac, sino pa? Itong dalawang to mga apple of the eye yan. Actually, mas apple of the eye pa sila. Mas inaabangan pa sila kaysa dun kay Cebu City, kay Iloilo, yung mga nasa leveling. Iloilo, Cebu City, mas inaabangan pa itong dalawa. And yun lang, sana matuloy lang ni Tarlac yung momentum. Hindi siya napansin nung Hello Glow. Although, okay naman yung performance niya. Hindi nga lang siguro umangat dun sa napiling 10. Pero, yun. Ano bang kailangan i-work out i-work on ni Tarlac? Hype din. Hype. Lalong,
following, yung hype sa social media. Kasi yung 10 na napili sa Hello Glow, combination na yun ng mga talagang malalaki yung following sa social media. Yung mga sikat na delegate, ganyan. Sila yun eh. So yun, kailangan pang i-work on yung following, ayun, yung ingay ng candidacy para ayun, lalong ma-establish yung presence niya sa competition. Pero other than that, kung usapang performance, giving naman ng performance ni Tarlac. Ayun. So siguro wala ka naman ng ibang hahanapin. Kailangan lang magpapansin sa social media. So sino-sino nga ba yung mga So aside nga ba sa mga mythical 5, sino-sino pa yung mga aabangan natin na mga performance ng mga babae yan pag lumabas sa stage. So yung again yung mythical 5, ilabas na natin yung mythical 5 out na. So, sino-sino nga ba yung abangan natin? So, unang-una, Laguna. Ayan, kabang-abang talaga sa Laguna. Ayan, tama si Jaja Colin. Tama si Jaja Colin Laguna. Ang pangalawa ko, sa mga newbies na abangan natin, Baguio. Gwen Soriano. And natutuwa ako sa fight ni Gwen Soriano kasi tahimik lang talaga siya. Yung parang okay lang kung pag-usapan nyo ko, okay lang kung hindi. Pero pag talagang performance na, pag alam niyo yun, paglaban na, mapipili ako sa mga pipiliin. Ganun yung laban ni Baguio eh. Parang, lang siya, easy lang, ganyan. So, pangatlo ko na ngayon sa mga newbie, Bohol, Tyra Goldman. Sabi ko nga kanina, nag-strategize or ma-strategy talaga. And ayan, sana sa mga nag-strategy or nag-strategize, sana ilabas na nila yung tunay na bala nila pagdating ng Aqua Boracay Challenge. Yun. So, yun yung pangatlo ko, Bohol. Pangapat ko na ngayon sa mga newbies na aabangan or kung aabangan nyo din, edi go. Pangapat ko na Iligan, Juliana Fresado. Kasi nga po, yan. Juliana is always giving. Though hindi siya yung katangkaran na delegate, pero alam niya kung ano yung gagawin niya. And uma-approve naman yun. Sumasuccess naman lahat ng mga ginagawa niya kasi napapansin siya sa competition. Yun sabi ko nga, talaga magkaroon lang ng momento si Juliana. Yun sana maganda yung gown na isuot niya if ever na makakapasok siya sa final sa top 10 evening gown or top 12 evening gown kasi kaya niya mag-pull off ng Chelsea Manalo moment coming to the finals. Kaya sana maganda lang yung gamitin yung evening gown, preliminary, and finals. Next up, number 5. Though nawawala rin to pero aabangan ko pa rin siya. Maiko Ibarde of Benguet. Kasi every time nakikita ko si Maiko Ibarde in person, may something talaga kay Maiko. As in, na hindi mo talaga madedenay. May something kay Maiko Ibarde. However, hindi lang talaga nang materialize kay Maiko lahat kasi parang ilang beses na rin siyang sumesemplang. Yung mga submission niya last time, may mga kaparehas, ganyan. Nag-hello glow siya, natisod, pero maganda yung niya, yung styling. Lahat, wala tong sablay sa styling eh. Hindi lang talaga umuugma kay Maiko nito. Ayan, sabi ni Jaja hit or miss. Pero yun nga, sana mawala na yung sumpa. Sumpa. Sana umayo na kay Kay Maiko pagpasok ng April, no? Kasi nga, nilulook forward ko rin naman na mag-success siya sa competition. Next, number 6. Ayan. Pasay. Actually, level sila ng Pasay and Tarlac. Kasi nga, di ba nabagit ko kanina, sila yung mga nasa frontrunner status na talagang frontrunner status na yung mga mata ng mga pageant fans, sila yung inaabangan. Kasi the rest ng mga binanggit ko kanina, parang okay, nandiyan na kayo eh. Parang papanoorin na lang namin kayo. Pero itong dalawang to, yung mga mata, nakabantay talaga sa kanilang dalawa. So, let's see, nabanggit ko na kanina kung ano yung mga abangan natin sa dalawang to. So, yeah, let's look forward sa mga babae ito. Next nila, Cebu City. Gabby Carvalho. Ayan, nag-uho pa rin ako kay Gabby Carvalho na sana mag-success din siya or ma-penetrate niya ang competition kasi nga maganda po talagang hulma ni Gabby. Magandang hulma ni Gabby in person. As in, maganda yung Hello Glow performance niya. Wala namang mali. Though masiksik lang talaga yung laban. And, yun, okay yung com skills nan. And,
Okay ang personality. Kaya love na love ko yan si Gabby. Next up, um, sino pa ba? Cebu City pa, guys. Cebu City. Okay, next, Isabela. Jarina Sandu. Yan, mga abangan natin ng performance. Kanina na-provide ko na din kung ano yung thoughts ko kay Jarina. Mahaba-haba din yon. And, mahaba-haba rin yon. And kay Jarina kasi, nasa kanya na yung hype eh. Maingay na yun sa social media eh. Ayusin na lang niya, tsaka enjoy na lang yung performance. Then, we're all good with Jarina. Okay. 7, 8, 9. 10. 10 yun. O, isa pa. Yung isa ko, laban-laban na kung sino. Sa mga newbies. Laban-laban na. So, sino-sinong gusto nyo? Naitan, ano yan, nilabas ko na yung Mythical 5. Nilabas ko na yung Mythical 5 dun sa 10. Nabanggit ko na, Laguna. Sino pa ba? Si Chanel, nilabas ko na rin dun sa newbies kasi hindi ko siya makonsider as newbies na. Ayan. Kaya nilabas ko na siya doon. Siguro, yun nga, Mythical 5, Chanel, tapos yung mga newbies. Ganun yung leveling. Ganun ang leveling. Cars leveling. Occidental Mindoro. Mga sentiments ko yan. Sila naman ang sentiments ko. Occidental Mindoro. Sentiments pagdating sa newbies. Kumbaga, nag-hope ka for them na ma-notice din. Ayan. Occidental Mindoro, Ozamis, Zamboanga. Zamboanga. Silang tatlo naman. Sila yung mga, kunyari, lalabas na lahat ng mga girls. Tapos, abangan mo pa rin sila. Silang tatlo. Parang ganyan. Tapos, nag-hope ka na sana ma-notice na sila. Ganyan. Tapos, sagutin ko lang Cabanatuan City. Kahapon sa Hello Glow, di ba nag-replay nga ako? So, ang POV ko na center. Ang ganda ng performance ni Maika, ni Cabanatuan. Ang ganda. Pati yung mga turns niya, ang ganda. Siguro, maganda nga yung performance niya, giving. Siguro, hindi lang siya inilalagay sa listahan ng ilan. Kasi nga, hindi talaga prefer. Hindi nila prefer si Maika. Kasi nga, dahil siya si Maika, kaya hindi nilalagay. Pero ang ganda ng performance niya. Siguro yung performance na yun, kung naibig na ginawa ng iba, mas mape-penetrate. Or, ayun, sana aralin yung performance na yun ng ibang mga hindi napapansin. Kasi, baka sakaling mapansin sila sa competition. Ang ganda ng performance pala ni Mike, kahapon ko lang ng pagtanto. Napaano rin ako, woo! Alam na yung umikot-uikot siya. Anyways, yun. The rest of the ladies na binabanggit niya naman like Los Baños, Romblon, ayan, binabanggit ni Dad. Sabi naman ni Anthony, Los Baños, ayan, the rest of the ladies na binabanggit niyo dyan. Ano pa? Titingin pa tayo ng iba pang mga, alam niyo yun, na tingin pa tayo. Kasi makukuha rin nila yan eh. Makukuha rin nila ang tamang momentum. Ngayon, babalik ulit tayo sa sinabi ko kahapon. Ang example ko ulit, si Hawaii, Philcom Hawaii, Bianca Tapia. Bianca Tapia, never yan napansin last year until nag-last moment na. Alam mo yun, last moment na ng mga activities napansin na siya. And nakatulong yun para ma-penetrate niya yung semis. Yung ma-penetrate niya yung semis with her own merit. Na-penetrate niya yung semis hindi dahil nakapasok siya, hindi dahil nanalo siya ng mga votings kineso, siya yung best in ganun. Nakapasok siya sa semis kahit unknown siya with her own merit. So, ayun nga. Sa mga delegates na hindi pa napapansin, marami pa namang activities. Excuse me. May mga magsusuot daw ng Leo Almodal na red kapag nadala niya na maayos. Jusok na yun. May magsusuot ng Leo Almodal na red kapag nadala niya na maayos. Jusok na yun. Gown. Okay, let's see. Let's see kasi minsan, alam niyo yun, yung moment, minsan depende talaga sa tao eh. Minsan yung ibang ganda ng gown. Maganda yung gown, alam niyo yun. Pero dahil nga hindi nga nadala na nagsuot, tapos alam mo yun, yung moment, parang walang special moment, walang spark. Parang wala din eh. Parang minsan yung hinahanap natin ng moment, yung parang alam mo yun, yun nga, winning glow ang tawag. Minsan,
talaga natsyempohan ng mga kung sino mang candidate eh. Like Chelsea last year, natsyempohan niya talaga yung moment na hinahanap natin, na parang princess, ganyan. So, yun, let's see. Sabi naman ni Easy, Tarlac and Malay Aklan, sobrang ganda sa personal pero di nagsa-stand out sa stage. Siguro ito nga yung hinahanap natin, no? Ito yung hinahanap natin kulang, no? Baka may ganun nga talaga silang factor na maganda naman sila pero hindi talaga nagsa-stand out sa stage. Kaya hindi rin na napipili or naiakit sa listahan. Pwede nating sabihin yan. Sige. Ano feel mo po sa babagay na gown kay Tarlac? Actually, hindi ako magaling sa kanya eh. Kung ano yung feel na babagay eh. Pero, siguro ngayon yung mga gown na gusto ko, yung mga minimalist lang. Parang naumay na rin kasi tayo sa mga maraming rhinestones, ganyan. And parang nito lately, nauuso talaga yung mga minimalist gown lang na mga mukha lang ang pinapakita. Like for example, yung mga kumot gown, yung mga mantel gown, ganyan. So for sure maraming magaganon kasi yun yung uso. Marami rin magki-cape ngayon. Last year, ang dami nag-cape eh. Tsaka yung mga shawl, yung mga feather, ang dami nag-ganon eh. So yun yung trend ngayon, for sure. Ang daming magaganon ngayon. So siguro sa mga ladies na to, talaga kailangan nilang mag-isip, no? Kung paano sila may iba pagdating ng evening gown competition, especially yung mga kulay na susuotin nila. Kasi, yun nga, recently last year, ganyan. Mukhang pare-parehas yung mga lumalabas. So, paano ka mag-stand out? Paano ka mag-iiba? And, yan, si Chelsea Manalo ulit yung example natin. Last year, si Chelsea Manalo, yun, ibang-iba talaga siya sa lahat. Ball gown, tapos may feather na ay, hindi siya ball gown eh. Ball gown, nagmukhang ball gown kasi nga laki ng feather na shawl. Para ganyan. So, stand out talaga siya. Although yung color, white, marami nagputi. Pero yun nga, kasi nga, iba yung kulay ni Chelsea. Kaya, okay yung white sa kanya. Nag-stand out talaga. So, ayun yung kailangan din ng mga delegates ngayon isipin. Kung paano mag-stand out. Kuya, sino sa inyo po 5 Barbihan prototype? To, 5 Barbihan daw na prototype, yung Barbie. Atisa Manalo number 1. Atisa Manalo number 1. Number 2, wait lang, Barbie. Ay, ang Barbie. Atisa Manalo number 1 yan, no doubt. Ay, ang Barbie. Number 2, Liana Aduana. Number 3, si Eloisa. Kasi ang ganda ng hulma talaga ni Eloisa eh. Number 4, Tagig, Kat Legado. Tapos, number 5, mukhang manika, Chelsea Fernandez. Yun. Baka may nakalimutan pa ako. Basta yun. Peter, shout out, Peter. You're Mr. Flores, shout out. Ito, Jaja. Dapat maganda in person at sa screen, mga Jaja sa screen nakatingin. Tama po ba? Dapat maganda in person at sa screen. Parehas, Jaja. Parehas, mahirap kasi i-determine yan eh. Hindi ko lang alam kunyari ako yung designer, mahirap ata i-determine kung ito maganda to in person, tas maganda sa screen. Siguro ang unang iisipin na lang kung paano hindi lalamunin ng LED. Parang ganyan. LED yung sa LED, yung ilaw. Kasi nag-iiba-iba yung kulay minsan, di ba? Pag nasa likod na ng LED. Pero again, nasa nagdadala talaga eh. Minsan, ang ganda-ganda ng gown, pero pag hindi talaga nadala na maayos, wala din. So, nasa nagdadala talaga. Kung sino yung delegate na nagsusuot, tapos nadala niya ng maganda. Kasi kunyari, yung mga gown ni Leo Almodal,
Magaganda yung mga gown ni Leo Almodal pero minsan pag sinuot na ng iba nawawala yung glow ng gown. Yun, hindi mo na mapansin na ay Leo Almodal yun. Ganun. So nasa nagdadala pa rin talaga. Um, Sabihin na natin ulit, yung sinuot ni Eloy sa Howard nung Hello Glow, yung pink na Oksana Fedorova vibes, na pink na ang makinang yung tela. Bagay na bagay yun kay Eloisa. Pero isipin nyo kung pinasuot nyo yun, kunyari kay Mima Otlum, o ganun. Si Mima Otlum tuloy example. Wala din. Excuse me. Um, Migs, hello. Nandito ka ulit, Migs. Yes, lagi nandito si Migs. Favorite sa Taguig. Favorite ko po sa Taguig. Actually, lahat po sila favorite ko. Kasi sino po yung nag-perform. Kasi hindi naaliw ako. Or nagandahan ako every time na umaattend ako ng event. Then, siya yung favorite natin. Siya yung kinokontent ko. Ganun. Sino sa tingin nyo mag-stand out sa Aqua Boracay? And then, yung mga heavy favorites pa din. Miko, GC, yung mga heavy favorites, hindi yan mawawala sa mga heavy favorites kasi heavy favorites nga sila. Pero kung may mga inaabangan talaga tayong forte nila, ang Aqua Boracay, and then that's Iliana Adwana and Eloisa Howard. Winwin Marquez also, Chelsea Fernandez, oo. When it comes to Atisa Manalo kasi, abangan pa rin naman natin siya pero hindi na tayo excited kasi nga, nakita na natin si Atisa Manalo sa Aqua Boracay last year. So, ang in-expect natin kay Atisa is, alam mo yun, expected na mababago yung routine sa ginawa niya last year. Kaya hindi na siya masyadong, alam mo yun, inaabangan pero hindi na ganun ka inaabangan. Pero yun nga, siguro yung mga nag-stand out sa mga frontrunner sa mga heavy names, then that's yung mga forte nila, yun nga. Eloisa, Eliana. Pero pinaka-inaabangan ko si Eliana. Kasi alam kong forte talaga ni Eliana yun eh. Ang swimsuit. Yun. Then Eloisa Howard, ganyan. Ayun nga, win-win. Then abangan natin ibang mga girls na hindi pinag-uusapan. Kasi baka naman talaga mag-shine sila. Example, Diamante. Sa mga hindi pinag-uusapan last year, sa mga girls na hindi masyadong matunog last year, yung performance ni Diamante yung na-amaze ako. Maganda yung performance ni Diamante last year sa Aqua Boracay eh. Then, after no, dun ko lang nalaman na si CJ Opiaza pala yung, trainer. Kaya pala, yun nga, may hawig sa performance ni CJ Opiaza yung naging performance ni Diamante. Gusto ko yung parang nag-i-slide si Diamante nun last year. Then, yun, nag-matter naman kasi isa siya sa mga napiling Aqua Boracay Angels noon last year. So, yun. Kaya may mga girls pa rin naman ng mga kakabog dyan. Yung mga hindi sila pinag-uusapan ngayon, then that's their time na mag-shine talaga. Kasi isa rin naman yun sa mga natin, make it or break it around. Though hindi siya magde-determine kung makakakuha ka ng crown, but it will help you na ma-hype yung names mo, and then eventually pag na-hype ka, then tuloy-tuloy na siya. Iba po feel ko kay Tyra Goldman, ang lakas ng dating niya, sabi ni DJ. Let's see DJ kasi as what I mentioned earlier, sabi ko nga kanina, parang may hold back kay Tyra Goldman. Malakas pa rin ang dating kasi nga iba din yung appeal ni Tyra talaga, pero sometimes pag nasasama-sama sila, nafe-feel ko lang na parang nakakain siya ng ibang delegate. But yeah, let's still hope for the best kay Tyra kasi Tyra still nandiyan pa rin naman siya. Dominic, hello! Thoughts kay Ayin. Nabanggit ko na rin kanina, wala talagang recall si Ayin, si Occidental Mindoro. Wala talaga. But yeah, okay naman yung performance niya. Though may mga babaguhin ba? Siguro kailangan lang talaga ng, alam niyo yun, more energy sa performance, and yun, kailangan lang din makilala. Happy birthday, Sunshine. Ay, si Smith pala to. Smith, kumusta?
Grabe. Ano yon? Magkagasing ganda talaga sila ni Oksana Fedorova, sabi ni Solara. Half Indian kasi si Eloise eh. Kumbaga yung ganda niya hindi pure Pinay, half Indian. Kaya, ayun yun. Nakikita niyo yung iba yung glow niya. Pagdating sa stage, maganda yung mata ni Eloise eh. Ang ganda niya tumingin. Plus the long legs. Kaya nga, ano eh. Nakakatakot talaga to si Eloise eh. Nakakatakot. Tapos, ang simple-simple niya pang babae. Wait lang. Ang simple-simple niya. Diba nakikita natin siya sa screen, sa mga photos parang intimidating. Nakikita natin siya sa screen, no? Parang intimidating. Pero in person, alam niyo yun, makikita mong ang simple-simple lang, tao pa din, ganyan. Tapos bata, ganyan, yung mga nakikipagharutan. Ayun, yung parang bata, pero pag gumalaw sa stage, parang nakaka-intimidate eh. Ganun. Sa Northern Samar, ba gaganapin ang NATCO? Ang alam ko hindi. Kasi ang alam ko, ang NATCO somewhere in Luzon. Baka yung Northern Samar parang visit lang. Alam mo yun, parang part ng tour. Part ng mga tour ng mga delegates. Like last year, nagpalawan sila, ganyan. And parang hati ata ang mga delegate. Pero confirm natin na hindi lang ako confirm. Parang last year, kung natatandaan nyo, may mga nagpalawan, ganyan. May mga nauna sa Bora, nag-photoshoot, ganyan. Parang mga part ng tour lang. Kasi ang pagkakaalam ko, ang national costume, province somewhere in Luzon, na i-confirm natin sa mga susunod na araw. Kamukha ko daw si Rabia, sabi ni Migs. Yes. Kuya, sino po bet ipadala sa Thailand based sa performance nila recently? Based sa performance nila recently, ipapadala sa Thailand. Kasi nag-number 1 sa performance recently, sa listahan ko, ang nag-number 1 sa performance si Chelsea Fernandez. Pero kung may gusto akong ipadala sa Thailand, abangan natin sa mga susunod na araw. Okay? So yeah, it's 8:50 na. Maka-isang oras na tayo. Sige, sagot pa tayo ng ilang mga question before we end our live. Kasi po, mag-iisang oras na tayo. Mix ano yun? Kamukha mo po si Rabia. Kasi naka-red ako. Red is power. Okay, red is power. Thank you po sa number 1 kay Chelsea. Thank you din. Alright, so again, YouTube channel, Carlo Yola. I-upload ko rin to sa mga hindi nakapanood, hindi nakapag, hindi na umpisahan tong live. Ayan, i-upload ko rin to, Carlo Yola YouTube. And nag-upload din ako doon ng mga episode. Like, for example, here's my top 10 for the Kineso. Ganyan, nag-upload din ako ng mga episode doon. And tsaka mga vlogs. Sometimes, pag nasa event ako, yung mga event vlogs. So, i-upload lang din ako doon sa mga hindi po nakapag-umpisa nitong live natin. Carlo Yola YouTube channel. Mix naman na late ka na eh. Dami ko na sinabi kanina kay Kabanatuan Mix eh. Ulitin, manonood ko na lang doon sa live. Ayan, sabi ni Francis, around April 9 to 12 daw po ang NATCOS. Ayan, si Francis na nag-confirm. Saan mo nabalitaan yan, Francis? Pero alam mo na ba kung saan yung venue? Bet ko talaga si Chelsea Fernandez, sabi ni Jeff. Yes, Chelsea Fernandez. Ito, marami tayong aabangan actually kay Chelsea Fernandez. Kasi alam nyo kung paano maggulat si Chelsea Fernandez. Kaya ito talaga yung isa sa mga aabangan natin. Francis naman daw from MUPH Kamsur. Ikaw si Shaina Rabakal. Speaking of Shaina Rabakal, isa din to eh. But hindi rin to napapansin pero okay ang mga performance nito. Shaina Rabakal. Shaina ba Shaira? Okay yung mga performance niya, kahit yung Hello Glow niya. Minsan nag-hit or miss din sa mga sinusuot pero okay ang performance niya. Tsaka ang ganda. Ang simple ng ganda niya. Pag nakikita ko to in person, parang alam mo yun, nagagandahan din ako. Ang ganda. Kasi ang simple ng ganda. Pinay na Pinay. Yung mga Pinay na magaganda. Ganda din ng height. Ganyan. Kaso wala lang ingay sa social media. But yeah, abangan ko din yan. Shaina Rabakal.
Stephen Garcia, feel ko manggugulat si Eliana sa finals, lalo na sa swimsuit. Especially sa swimsuit talaga, Stephen Garcia. Kasi nga, sabi nga natin kanina, forte niya talaga. Forte niya talaga yun. Anyways, mag-i-end na ako, guys. Thank you so much again. Thank you so much. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.